Brigada News FM. The Music and News Authority is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1. Brigada News FM Cebu City 89.5. Brigada News FM General Santos City 93.1. Brigada News FM Zamboanga City 88.3. Brigada News FM Cotabato City 89.3. Brigada News FM Toledo City 103.1. Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5. Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7. Brigada News FM Coronadal City 99.3. Brigada News FM Calibo Aklan 102.9. Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5. Brigada News FM Cagayan de Oro 97.5. Brigada News FM Kidapawan City 102.9. Brigada News FM Tacloban City. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5. Brigada News FM Olongapo City 107.3. Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1. Brigada News FM Iligan City 92.9. Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5. Brigada News FM Tuguegarao City 90.9. Brigada News FM Bogo City. Brigada News FM Davao City. Brigada News FM Butuan City. Brigada News FM Surigao City. Brigada News FM Valencia City Bukidnon. Brigada News FM Dumaguete City. Brigada News FM Bacolod City. Brigada News FM Iloilo City. Brigada News FM Baguio City. Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, 4:01 ng hapon, mga kabrigada. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Sandy Madarcos at Luna Agimat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Brigada News Headlines. Sa ulo ng mga balita, bantang 6-hour drilling, ikinatakot ni Vice President Binay. Senator Trillanes siniling ang ocular inspection sa Manoy overpriced Makati Science High School building. Giwa na Eastern Samar, tanging dadalawin ni Pangulong Aquino sa Yolanda Anniversary. Mas maayos sa business climate at tiniyak na Malacanang sa Bangsamoro. At deadline ng nominasyon sa Sandigan Bayan Post hanggang sa Huwebes na lang. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang hapon mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM Philippines ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Brigada Balita Nationwide. Mula rito sa Brigada National Headquarters, kami po ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Sandy Madarcos. At Brigada Luna Agimat, araw ngayon ng Huwebes, November 6, 2014. Naku mga kabrigada, 49 days na lamang po at Pasko na. Brigada Balita Nationwide. Puntahan na natin ang detalye ng ating mga balita. Brigada National! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Issue sa pangalawang Pangulo. Update.
Kinumpirma ngayon ng kampo ni Vice President Jejo Marbinay na ang pinakahuling pagbabanta ni Senator Antonio Trillanes laban sa pangalawang Pangulo ang nagsilbing last straw kung bakit hindi ito humarap sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa isang pahayag, tinukoy ni United Nationalist Alliance o una Interim Secretary General J.V. Bautista ang pahayag kahapon ng senador na dapat asahan na ni Binay na magigisa ito sa oras na sasalang ito sa hot seat. Sa halip umano na humarap, minabuti ng pangalawang Pangulo na magsumite ng sworn affidavit kung saan nakadetalye na ang kanyang mga sagot sa mga alegasyon laban sa kanya. Maliban dito, sinabi pa ni Bautista na mas gugustuhin na rin ng Vice-Presidente na makausap ang mga kababayan nito kaysa sa dumalo sa investigasyon ng mga senador. Samantala, sa ulat naman ng Brigada News FM Cebu, bandang 10:15 kaninang umaga ay lumapag sa Mactan Cebu International Airport ang eroplanong sinakyan ng pangalawang Pangulo, kung saan nakasabay nito sa biyahe si Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Chief Joel Villanueva. Ngayong araw ipinatawag ng komite ang Vice-Presidente sana para ipaliwanag ang panig nito. Inaasahan umano nga magpapalipas ng magdamag si Binay sa Cebu para sa serye ng mga aktibidad na lalahukan, kabilang na ang scheduled breakfast bukas kasama ang kinatawan ng mga urban poor groups. Kabilang din na sa issue laban sa opisyal ay ang umano'y natanggap na kickback sa mga proyektong ipinatayo sa lungsod at ang hindi pagdeklara ng kanyang ari-arian sa bayan ng Rosario, Batangas. Mariin namang itinanggi ng pangalawang Pangulo ang mga naturang alegasyon. Brigada Balita Nationwide. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Hiniling naman ni Senator Antonio Trillanes IV sa Senado na magsawa ng ocular inspection sa mga overpriced na Makati Science High School building na ipinatayo ni Vice President Binay na noon ay alkalde ng lungsod. Hiningi ni Trillanes ang paintulot ng Blue Ribbon Committee sa investigasyon na isinasagawa ngayong araw sa Senado. Pinangunahan ni Trillanes ang inspeksyon ng 350 hectares na tinawag na Hacienda Binay. Sinabi ni Attorney Renato Bundal, complainant ng plunder charge na isinambal laban sa Vice-Presidente at sa anak nitong si Mayor Junjun Binay na ang 10 palapag na school building na may sukat na 18,373 square meters ay nagkakahalaga ng 1.3 billion noong sinimulan itong ipatayo noong 2007. Ibig sabihin umano nito ay nagkakahalaga ng 72,500 per square meters. Ang gusali na masyadong mataas kung ikukumpara sa 2013 average industry price na 25,620. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Brigada Balita Nationwide. Mount Mayon, ang pagbabantay. Update. Mount Mayon, ang pagbabantay. Update. Kunin naman natin ang update mula sa Albay sa ating kabrigadang si Richard Barba. Brigada Richard, i-brigada mo! Brigada! 21 school building ang nakatayo sa loob ng 6 kilometer sa permanent danger zone at hindi pwedeng gamitin o buksan dahil patuloy sa banta ng Bulkang Mayon. Ayon kay Director Ramon Piel Abside ng Department of Education, Regional Office Number 5, sa panayam ng Brigada News, kanyang inirekomenda o irerekomenda sa pamahalaang lokal ng Albay na isama sa proyektong permanent relocation site hindi lang anya mga bahay kundi dapat itong 21 paaralan sa loob ng danger zone. Sinabi ni Abside, ang paaralan ay kakibat ng mga kabataan tungo sa magandang kinabukasan, kaya kailangan anyang isabay sa permanent relocation site o permanent establishment ang mga paaralan sa resettlement site. Ayon sa opisyal, ngayon inaalam pa ng kanyang tanggapan kung magkano ang kakailanganing pondo para gamitin sa pagtatayo ng bagong classroom sa mga relocation site. Samantala sa update ng Mayon Volcan, 5 rockfall event, walang naitalang paglindol at 447 na sulfur dioxide. Kaninang madaling araw muling nagbanaag ng uang Bulkang Mayon. Nananatili na sa alert level 3 ang naturang bulkan. Mula rito sa lalawigan ng Albay, Richard Barba, Brigada News. Mount Mayon, ang pagbabantay. Update. Mount Mayon, ang pagbabantay. Update. Brigada Balita Nationwide sa hapon.
Samantala sa iba pang balita, nagpaliwanag ang Malacanang kung bakit sa giya ng Eastern Samar lang magtutungo si Pangulong Benigno Aquino III sa pagunita ng unang anibersaryo ng paghagupit ng Bagyong Yolanda sa November 8. Sinabi ni Presidential Communications Operations Office Secretary Sonny Coloma na pinili ng Pangulo ang giya dahil isa ito sa first point of impact noong November 2013. Bati din anya ng Pangulo na malawak ang pinsala ng Yolanda pero dahil sa limitadong oras at sa paghahanda na rin ng Pangulo sa pagdalo sa back-to-back APEC at ASEAN Summits ay hindi na makakaikot pa si Pinoy. Asahan naman anya ng sambayanan na magbibigay ng ulat si Pangulong Aquino sa mga programa at accomplishment ng pamahalaan sa rehabilitasyon at kung paano makukumpleto ito sa pamamagitan ng Yolanda Comprehensive Recovery and Rehabilitation Plan o CRRP. Brigada Balita Nationwide. Samantala nagsilbi namang malaking hamon at inspirasyon para sa mga taga-Tacloban o Tacloban ang nangyaring pananalanta ng Bagyong Yolanda ng nakaraang taon. Yan ang mga naging pananalita sa speech ni Senator Cynthia Villar sa unang anibersaryo ng Super Typhoon na committee na mahigit 6,000 katao sa Region 8 na sponsored naman ng Department of Agriculture. Nagbigay din ng mensahe si Agriculture Secretary Proceso Alcala sa event. Si Alcala at Villar ay ang nanguna naman sa pagbibigay ng mga certificates at mga tokens sa mga lokal at international non-government organization at public offices na naging katuwang ng gobyerno para sa relief and rehabilitation program. Nagpasalamat naman siya sa DA sa pagpapaunlak sa kanya na maging katuwang sa rehabilitation sa mga lugar na pinaka-nasalanta ng Bagyong Yolanda at iba pang mga nakalipas na bagyo. August 31, ang DA at grupo ni Villar ay nagtungo sa Region 8 sa Gian, sa Kinapundan, General MacArthur, sa Obrente, Hermani at sa Eastern at Western Samar. Brigada Balita Nationwide. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Samantala Malacanang nanindigang dumistansya sa Binay Probe. Ang report live na ihatid sa atin mula sa Palasyo ng Malacanang, Brigada Leo Malikdem, i-brigada mo! Brigada Live Report! Dumistansyang Malacanang na magkomento sa hindi na naman pagdalo ni Vice President Jejomar Binay sa ipinatawag na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan naman ni Senator T.G. Ginggona. Sinabi ni Presidential Communications Operations Office Secretary Sonny Coloma na base sa direktiba ni Pangulong Benigno Aquino, nakasentro ang atensyon ng administrasyon sa mga urgent issues sa bansa tulad na lamang ng Ebola virus, ang Yolanda Comprehensive Recovery and Rehabilitation Plan o CRRP, ang APEC at ASEAN Summit na kanyang dadaluhan at ang iba pang issue na mas importante. Ang reaksyon ay ginawa ni Coloma nang mahinga ng komento hinggil sa pahayag ni Vice President Jejomar Binay na hindi magandang president na iniimbitahan ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa para sa hearing ng mga senador. Maliban dito, tahimik din ang palasyo sa nakatakdang pagharap naman o paghaharap sa debate ni Binay at Senator Antonio Trillanes sa November 27 na pangangasiwaan naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Hanggang Huwebes na lamang November 20 ang filing ng nominasyon at application para sa binakanteng posisyon ni Sandigan Bayan Associate Justice Gregory Ong. Lahat na aspirante ay mayroon na lamang hanggang November 21 para isumite ang lahat ng requirements at supporting documents para ipakita na sila ay kwalipikado para sa posisyon. Binuksan ng Judicial and Bar Council ang nominasyon matapos ma-deny ang apila na inihain ni Ong. Na-dismiss si Ong matapos mapatunay ang guilty sa gross misconduct, dishonesty, impropriety sa ilalim ng New Code of the Judicial Conduct for the Philippines Judiciary dahil sa umano'y pakikipagsabuatan sa negosyanteng si Janet Lim Napores. Brigada Balita Nationwide. At sa panghuling balitang nasyonal, ipinagmalaki ni Pangulong Benigno Aquino III na nailatag na ng kanyang administrasyon ang pundasyon ng isang mas maayos na business climate sa Mindanao at buong Bangsamoro Region para sa mga susunod na taon. Sa kanyang pagdalo sa Philippine Development Forum on Bangsamoro sa Davao City, tinukoy ng Pangulo ang Comprehensive Peace Pact sa pagitan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front noong Marso ng kasalukuyang taon. Ayon sa Pangulo, tiwala ang pamahalaan na malaking tulong ang Bangsamoro Development Plan
plan sa pagsisikap ng gobyerno na mailatag o maitatag ang mga paglago na hinahangad sa lalong madaling panahon. Layo ng forum na pinangunahan ng Bangsamoro Development Authority na makabuo ng draft ng 6-year development plan para sa Bangsamoro Region, partikular na sa infrastruktura, livelihood at social services. Dumalo din sa forum si MILF Chairman Muhad Ibrahim at ilang mga cabinet officials. Samantala, inihayag ni Pinoy sa nasabing forum na naglaan na rin ang pamahalaan ng 53 billion pesos para sa infrastructure project sa Mindanao para sa susunod na taon. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ito mga kabrigada, ginseng. Alam nyo ba yan? Isa po yan sa mga versatile na medicinal plant na nakakatulong para malabanan o malimitahan ang insomnia at stress ng isang tao. Ayan, napaka-stressful pa naman ang panahon ngayon kasi magki-Christmas. Iisipin mo ano bang iririgalo ko sa mga katrabaho ko. Ha, Brigada Sandy, di ba? O, alam nyo ba na ang ginseng ay isang halamang gamot na kilalang kilala sa bansang China? At nito lamang kamakailan ay naging tanyag na rin ito sa ilang bansa sa Asia at sa United States at syempre dito sa Pilipinas. Ngunit bukod sa pagiging isang medicinal plant, ito ay epektibo rin sa pagbibigay ng kakaibang lakas sa ilang kalalakihan sa tuwing sila ay nakikipaglambingan. Kaya naman isa ito sa sangkap ng DryMax Herbal Dietary Supplement Capsule kasama ang tongkat ali at ginkgo biloba na nakakatulong sa magandang performance ng mga kalalakihan. Ako, magandang Christmas gift to sa inyo mga misis, no? DryMax Herbal Dietary Supplement Capsule. Tatagal ka ba? Available na po yan sa mga leading drugstores nationwide. Brigada Balita Nationwide sa hapon. At tayo po ay naririnig din sa Brigada News FM Cebu, dyan po sa General Santos City, Zamboanga City, Coronadal, Toledo City, Cebu, Cotabato City, Puerto Princesa, Palawan, San Carlos City, Negros Occidental, Cagayan de Oro City, Calibo, Aklan, at sa Daet, Camarines Norte. At syempre sa mga bagong bukas nating stations dyan sa Tacloban at sa Kidapawan. Brigada Balita Nationwide sa hapon. At yan po mga kabrigada ang unang bahagi ng ating balita. Siyempre po, live na inhatid yan sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at ng DryMax Adult Herbal Capsule. Kasama pa rin si Brigada Sandy Madarcos at ako po ang inyong lingkod, Brigada Luna Agimat. Manatiling nakatutok sa Brigada Balita Nationwide sa hapon. One time, the new Filipino time, 4:16 ng hapon mga kabrigada. That time check was brought to you by DryMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Kataw, anak! Anak, tawagan man tatay mo. Tanungin mo bakit wala pa siya hanggang ngayon. Nay, tinawagan ko na po. Babae naman ang sumasagot. Sabi ko na nga, may tinatago yung tatay mo. Anong sabi mo, Noy? Ang sabi ng babae, Nay, you only have 1 peso in your account. Hindi ko na po tinapos, Nay. Mukhang matapobre eh. Nag-English pa siya. Di ko na alam kung ano ang isasagot ko eh. Kaya sinabi ko na lang na ingatan niya si Itay. Ay! Okay kayo! Kailangan mong kumayod ng kumayod ng kumayod. Kaya naman, palagi kang pagod. Pagod! Pagod! Kaya, para sa katawang malusog, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ang mga sangkap na purong herbal tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed, at cinnamon bark. Kaya kampante ka sa bawat inumo ng Power Cells. Dapat malusog ang bawat pamilya. Mag-Power Cells na! Power Cells. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. First year anniversary. Darling, nagustuhan mo ba ang dinner natin sa labas? Ika-5 anniversary. Flowers and chocolates for you, darling. Ika-15 anniversary. Biscuit, darling. Gusto mo? Ika-25 anniversary.
Ibalik muli ang labing-labing ninyo ni Darling sa tulong ng Tongkat Ali, Ginseng at Ginkgo biloba na nasa Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, parang bagong kasal ulit kayo ni Darling. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay available sa South Star Drug, Nationwide, Havilios Pharmacy, Kumintang, Ibaba, Batangas City, Early's Pharmacy, Public Market, Lipa City, Batangas, Yvette Farmacia, Old Public Market, Lemery, Batangas, City Drug, Bustillo, Sampaloc City of Manila. The time has come to crown the next environmental queen. Carousel Productions and Crimsilk proudly welcome the delegates of Miss Earth 2014. The most relevant beauty pageant in the world kicks off for another year of caring for Mother Earth. Join the crusade to save the planet. Watch out for the Grand Coronation Night on November 29, Saturday, 7 p.m. at the UP Theater in Quezon City. Telecast on Star World. Also broadcast on November 30, Sunday, 10 a.m. on ABS-CBN. The Miss Earth 2014 delegates will be billeted at Green Sun, the official home, and in partnership with Brigada News FM National, the Music and News Authority.